Eto na. Yun nga hong paninira kay General Torre bilang Director General o Director ng CIDG ay massive na po, matitindi. Kinasuhan ng di umano'y illegal detention sa Makati, o Korte ng Makati, kinasuhan din sa Ombudsman. So, yan po yung ganti ng mga tinamaan sa rule of law at pagpapatupad ng warrant of arrest ng court order na ginamit nitong si Torre. Kung yung mga gunita, siya yung humuli doon kay Kibuloy, siya yung humuli kay Duterte, siya yung humuli doon sa iba pa. At ngayon ay siya rin ang gagamitin kapag may mga warrant of arrest na darating, ay ipapatupad niya. Kaya expected natin itong mga kasong ipinapile kay Torre ay paaring harassment na ngayon kung ano, pero gano'n pa man, rule of law, welcome naman kay Torre at sasagutin niya. Yun naman ang laging sinasabi niya ng araw pa. Kapag meron silang police operation at may nakapagdebate mga abogado at iba pa, hindi dito ang tamang venue, dali niyo sa korte. So mukhang yan ang gusto ni Torre. Nagpapile din siya ng mga kaso before DOJ, nag-iimbestiga rin siya ng marami mga kaso. So sa korte, dahil rule of law, yan ang gusto niya. Ngayon, siya naman ang kinasuhan, welcome sa kanya yan. Haharapin yan. Kaya lang nakita natin si General Torre at siyang pinagtutulungan ngayon kasi ang laki ng potential, ang laki po ng pagkakataon na maging susunod na PNP chief ito. Kasi magandang performance, Major General, 3-star General, at itong si General Marbil ay magre-retiro na next month. Kasi extended lang ito, dapat ng Marso pa. In-extend lang dahil mag-eleksyon. After election, baka official na retirement niyan, mangyari na. Ang Pangulo pong, ang ating Pangulo ang merong 1,000% na authority kung sino ang gusto niyang gawing PNP chief. Kahit nga po 1-star general lang, kung gusto niya, pwede mangyari. Kaya kung halimbawa si Torre ang gagawing, pwede maging Director General ng PNP, may mga mababay pans ng mga ibang general, at yan may maaaring kainggitan, at itong galaw ngayon, kung bakit siya hinaharap, kinakasuhan, baka yan ang gusto nilang palabasin. Na hindi pwedeng makasuhan kasi may kaso sa Ombudsman, may kaso sa RTC, ay sa Makati. Ganun yan po ang pwede. Alam nilang qualified for PNP chief, kaya ngayon palang hinaras na, kinasuhan na. Pero dahil ang kinakasuhan naman, hindi naman guilty yan, part ng due process, hindi pa rin yan magiging sagabal. In case na bigyan ng pagkakataon at priority ni Pangulong Marcos na siyang gawin Director General ng PNP. Kaya may posibilidad na dalawang iso. Dahil nasa gasaan ni Torre, itong grupong ito, kaya kinasuhan siya. Pangalawa, gusto niyang iharas siya para hindi siya maging PNP Director General. Yan ang aking nakikita. Ngayon pa lang, hinaharang na nila. At may posibilidad po na itong mga nagdedemanda kay General Torre ay may kaugnayan dito po sa mga tao na kanyang nadapule, kanyang mga tinrabaho, katulad ni Kibulok, katulad nitong si Digong na naisuko po sa ICC. Tingin ko, meron pong mga kumikilos para talaga harangin ang pagiging PNP chief nitong si General Torre dahil nga po kapag ito ang naging PNP chief, napakalaki ng problema nakakaharapin po nitong mga gumagawa ng illegal, gumagawa ng krimen dahil po wala pong puwang kay General Torre ang areglo, walang puwang kay General Torre ang amicable settlement. Talagang ito, kakasuhan ka, talagang idedirekta ka sa tamang tamang venue. Talagang korte po ang pupuntahan mo kung sakali na meron kang gagawing masama. At tingin ko po itong ginagawa din sa Senado na mga hearing-hearing at mga pamumulitika, meron pong kinalaman nga dito din na paghihigante kay General Torre dahil nga po sa dinami-dami ng mga kumbaga ng mga tao, di ba, na nahuli ni General Torre. Etong si Digong at si Kibulok ang talagang isa sa mga kilalang-kilala o mga kumbaga mga popular, mga VIP. Yan isang malaking senyales lamang na si General Torre po wala pong kinakatakutan. Bakit? Dala po niya ang kapangyarihan ng batas. At kapag ikaw ay dala mo ang batas at pinatutupad mo ang batas, confident ka na tama ang iyong ginagawa. Confident ka na ikaw ay merong kumbaga yung kapangyarihan ng batas. Dala-dala mo, tsapa mo, dala-dala mo.
talagang ikaw, kapag hindi ka gumagawa ng kahit anuman lang na illegal o labag sa batas, talagang ikaw di ba, yung talagang bruskong-brusko ang dating mo at napakatapang mo, di ba, na ipatupad ang batas sa mga tao na sinasamba ng iilan. Di ba? Kaya po, hindi na ako magugulat na meron pong mga ganitong pagkilos para po siraan si General Torre. Hindi na ako magtataka na meron pong mga ganitong ginagawa para po hindi maging PNP chief si General Torre or para po ma-distract si General Torre para panghinaan ng loob. Kasi syempre, di ba, kapag may kaso ka, naku, napakalaking abala niya, napakalaking problema niyan, napakalaking kumbaga sa trabaho ni General Torre bilang CIDG chief na talagang napaka-busy, mahirap po ang schedule niyan. Paano kung meron siyang kaso, di ba? Kailangan niyang umattend. Kailangan niyang magbigay ng kanyang mga counter affidavit. Syempre po, makakaabala yan sa kanyang trabaho. So, pwedeng ma-distract ang ating General Torre sa kanyang mga ginagawang paghuli sa mga kriminal. Pero, di ba, sa nakikita natin kay General Torre, yung mga ganitong napakasimpleng paninira, hindi po madidistract no? Iba ang focus ni General Torre pagdating sa pagiging crime buster at sa pagiging tawag dito, yung tagahuli ng mga kilalang personalidad. Wala po itong sinasanto, wala po itong sinisino. Talagang ikaw ay huhulihin pag ikaw ay may warrant of arrest. Talagang ikaw ay huhulihin kapag ikaw ay lumabag sa batas. Pero nakikita natin kay General Torre ang kanyang yung soft side niya. Alam niyo po, kapag ito ay ini-interview, lagi po niyang kumbaga pinapakita na ito ay trabaho lamang at ito po ay ang kanyang pagiging professional. Na yun naman talaga dapat ang nakikita natin sa isang PNP, sa isang opisyal, di ba? Kaya po alam nyo, napaka-promising ng career nitong si General Torre at sana nga marating niya ang rurok ng pagiging PNP chief sa kanyang career bago siya mag-retire. Sana siya ang pumalit kay Chief Marbil dahil po talagang ito si General Torre ay most qualified na PNP chief. Talagang sa kanya pong mga nagawa, sa kanya mga achievement na patunayan, marami pong detractors, maraming maninira, marami pong babangga dahil nga po ayaw nila na maging PNP chief ito dahil sigurado lugi ang negosyo ng mga illegalista. Gusto ba ninyo na maiwasan ang sobrang politika sa ating Senado, di bali sa Kongreso, kasi malawak ang Kongreso, mahigit na 300 ng mga mambabatas at majority naman dyan ay supporters ng Marcos administration. Ang Senado po ang napaka-sensitive at isa sa mga halaga. Although mahalaga rin ang Kongreso. Kasi kaya po isa sa mahalaga, kasi magkakaroon po ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Itong ihahalal nating 12 senador, ang sila pong magiging Senador Judge kasama yung 12 senador na nandyan pa rin hanggang 2028. So kung sa tingin ninyo yung kasalukuyang 12 senador ay ang iba dyan pro Duterte at ayaw sa impeachment ni Sara kahit na pera ng bayan ang pinag-usapan sa di umano'y graft and corruption, betrayal of public trust, yung napakatinding 7 article of impeachment, at ngayon kung sasamahan pa nyo at maglalagay pa kayo ng mga senador sa tingin ninyo hindi pabor sa ginagawa ni Pangulong Marcos at hindi pabor sa gusto ng taong bayan at ang kanilang pinapaboran lang ay proteksyonan ang mga Duterte at si Sara sa impeachment trial, mahirap po yun. Magiging masyadong politika. Kailangan kasi ang Senado ay ipakita yung mataas na kredibilidad bilang mga senador ng Republika ng Pilipinas. Ang Senado kasi tinuturing kong pang national at international. Kasi po yung mga treaty, mga importanteng agreement ng pamahalaan ng Executive Department sa ibang bansa, may pagkakataong subject for approval ng Senado. Tatalakay ng Senado. Ngayon, kung ang inyong ihahalal na senador
ay wala namang sapat na kaalaman at kakayanan tungkol sa mga national at international na issue, ay magiging politiko lang yan na maaring kampihan lang ang mga plano, pagtatanggol lang sa kanilang kaibigan at kapartido. So hindi po magiging maganda. Hindi magiging productive ang ating Senado kung puro lang politika, pamumulitika, dahil sa kanilang mga interes sa kaibigan at kapartido. Kailangan kasi interes ng bayan, interes ng majority ng Pilipino dito at sa buong mundo ang pinag-uusapan. Kaya yung mga national policy, national program ng Office of the President, dapat suportahan nila sa magitan po ng paggawa ng batas kung kinakailangan, pag-amend ng kasalukuyang batas, pag-repeal ng mga batas. Ganun po yan eh. Susugan ang mga batas na magpapalakas ng ekonomiya, magpapalakas sa katatagan ng bansa sa internal, external security, sa issue ng West Philippine Sea at panghihimasok, pakikialam ng China sa Pilipinas. Kailangan po panindigan yun. Ngayon kung senador, pabor sa China, senador, ayaw ng ganyang mga programa, anong klase? Kaya atong ating pagboto dito ho sa eleksyong mangyayari, bukas na nga po, kailangan isakripisyo natin ang pagkakaibigan, pagkakapartido. Kung talaga naman pong hindi naman ho para sa bayan at pang sarili lang galaw, bakit natin susuportahan sila? Napaka-sensitive po nitong darating nating 3 taon sa ilalim ng Marcos administration at darating na mga taon sa ating pamahalaan. Kasi ang nakataya dito ay national security, kalusugan, at ekonomiya ng ating bansa. Dapat ang Senado ay tutulong sa magandang programa ng gobyernong nasyonal. Hindi magiging oposisyon lang, hindi yung puro batikos lang, hindi yung puro salungat sa mga programang nakakatulong sa mahirap. At dahil dyan ay baka sarili lang ng interes, iwasan po natin yun. Okay? Yan po yung ating palaala. Sunod na ating pag-usapan, talagang patuloy po na umiinit at sana lumamig ito, pero baka hindi. Pagkatapos po nitong eleksyon ito, impeachment eh. Kaya magpapatuloy yung mainit na tensyon sa pagitan ng mga Duterte at ng Marcos administration. Ngayon, ang nagsasuffer at maapektuhan dyan ay taong bayan. Kaya nga, related pa rin sa eleksyon, ilagay natin ay yung kakampi, tutulong, dahil tama ng mga kandidato at senador sa administrasyon para maibsan, lumamig ang sobrang politika. Although mainit yan after election. Alam niyo kung bakit? Kasi nga impeachment na ho susunod. Dahil yung article of impeachment ay pinaghandaan ng Senado at Kongreso. Ang mga ebidensya, testigo, trial na lang kailangan. Nabitin tayo dahil recess. June 2 magre-resume at simula na ho ng proseso. Pero ang actual na trial, impeachment trial, ay sa next Congress na. After ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa July 28 kung di ang kakamali. So malamang kung hindi man July, ay malamang August na ho ang aktual na trial. So mahalaga po yan. Kaya nga, yan ho lalong magkakapersonalan pa yung mga followers, supporters na magkabilang panig. Pero dapat isa lang alang ang karapatan at yung para sa bayan, hindi para sa kanilang interes lamang. Okay? At akin yung sinasabi ito, para hindi kayo para magpanik o para matakot o mawala ng pag-asa. Party lang po ng kanilang galaw yan eh. Kaya nga ulitin ko, mahalaga ang ating gagawing mga senador na bago. Yung 12 senador ay yung tututok sa problema ng bansa at hindi magdadagdag pa. Hindi magiging problema pa ng gobyerno at ng mamamayan. Kasi kung namumroblema ang gobyerno sa sobrang politika ng mga politiko, ang taong bayan ganun din. Kaya dahil mag-i-eleksyon, tayong taong bayan ang pumili ng karapat-dapat na tutulong. Okay, any comment, reaction, malaya po kayo. After po nitong eleksyon, talagang impeachment trial naman po ang pagtutuunan ng pansin ng ating mga kababayan. Pero ngayon po, ngayon pa lang po, umpisaan na natin ang mga hakbang para maging matagumpay ang impeachment trial sa Senado. Iboto natin yung mga kandidato na tingin natin ay makakapagpa-impeach kay Sara Duterte o papabor sa impeachment niya. Dahil po kapag po ang mga nanalo ay mga kakampi ni Digong, kakampi ni Sara, naku, delikado po. Dahil ang pera po ng taong bayan ay hindi po magkakaroon ng hustisya. Hindi po ito hindi lalabas ang katotohanan kung ito ba'y nalustay
ng dating DepEd Secretary. Di ba? Kailangan po na magkaroon ng hustisya yon. So, para mabigyan ng hustisya ang pera ng taong bayan, ang pondo na nilustay sa walang kapararakan, ay kailangan po ang mga senador na magiging bukod sa patas ay makikita nila ang katotohanan, mapapalabas nila ang katotohanan. Kaya ako, ang aking boto, mamayang hapon pa ako boboto, kailangan po na ang maiboto ko ay yung magiging malaki ang maitutulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kakampi sa impeachment trial at magiging hindi man anti-Sara, pero 'di ba yung magiging patas dito sa ating impeachment trial. Yan po ang pinaka-importante dahil gusto ko pong malaman ng katotohanan kung saan napunta ang pera ng DepEd, 'di ba? Kaya po nakikita natin sa paggulong ng mga senaryo, ng mga event sa kalakaran ng politika, nakikita natin na bukod sa grabing paninira, black propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ay meron din pong kumikilos para po maiupo ang mga senador na magiging katuwang ni Sara Duterte sa impeachment trial. At yan po ang dapat na mapigilan ng sambayanang Pilipino. At yung pong mga kandidato na kumakampi kay Sara Duterte, sana po ay hindi yan manalo. Kasi bukod sa impeachment trial, alam natin na lahat po ng resources, lahat po ng paraan at lahat po ng hindi maganda na bagay ay gagawin nila laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po, kapag maraming kumukontra sa mga pulisiya, sa mga proyekto, sa mga batas na gustong maipasa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magiging kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan, kapag po merong mga kumukontra, hindi po yan maisa sa katuparan. So yung pong progreso, pag-unlad at pagganda ng buhay ng mga mamamayan ay maaantala, mauudlot dahil nga po sa mga tao na sumusuporta kay Sara Duterte. Wala po ibang gagawin niyang mga yan kung hindi tutulan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So numbers game dyan po sa Senado. Kailangan po natin ng mga senador na malaki ang maitutulong kay PBBM. Doon tayo sa merong solid track record, may kakayahan at meron pong experience sa legislation at may experience po sa paglilingkod sa taong bayan. Hindi yung experience sa pakending-kending, pamimigay ng jacket, hindi po yung experience sa pagkanta, pag-arte. Hindi po magandang experience yan para sa paggawa ng batas. Wag po tayong pumili ng kandidato na napatunayan na natin na mga peke, mga nagpapanggap, kunwari mabait, pero yung pala yung mga manyakol. Wag po nating iboboto yung mga ganyan kasi po malaking krimen pa po ang gagawin yan kapag po yan ay mga naluklok. Huwag po tayong bumoto sa mga naghihigante na mga politiko laban sa kanilang mga kalaban o sinasabing gumipit sa kanila o nanggipit sa kanila kahit na ang katotohanan ay sila ang gumawa ng mga katarantaduhan kaya po sila yung mga nakulong o nahuli. Wag po tayong boboto dyan kasi po delikado po ang magiging lagay ng ating bansa at puro kaguluhan ang idudulot po nito. Kaya po sa ngayon ay nakikita ko na kailangan nilang umpisahan kay General Torre ang pagpapabagsak sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil kapag po na hindi si General Torre ang naging PNP chief ay maaaring kumbaga alam niyo po yung momentum at yung kumbaga kumpiyansa ay hindi po ganoon kataas, hindi 100%. Kaya po para mapigilan nila ang pagiging PNP chief ni General Torre ay kaso ang katumbas nito at ang pagdidistract sa trabaho nito. Pero sana po ay etong si General Torre ay mapagtagumpayan niya ang kanyang pagiging PNP chief. Sana ma-achieve niya talaga yan. Dahil po si General Torre kapartner pa ng mga senador na mananalo, ng mga pro-BBM o
o kampe kay PBBM, ay sigurado po ako na mas magandang Pilipinas, bagong Pilipinas po talaga ang ating mararanasan ngayong 2025, dahil nga po sa maidudulot na magandang senaryo ng pagiging PNP chief ni General Torre at ang pagkakaupo ng 12 bagong senador na masasabi natin na magiging kasama ni PBBM para sa bagong Pilipinas. So, kailangan natin ng kapartner sa PNP. General Torre na magpapatupad ng batas, huhuli ng kahit mga VIP pa yan at mga kilalang tao, hindi niya pipigilan ng rule of law, bagkus ipapatupad niya to the full extent ng batas, yung talagang braso ng batas ay talagang hahagilapin niya ang mga tao na kailangan pong mahuli, kaya yan ay mayaman, kaya yan ay makapangyarihan. Kailangan po yan na mayroong kapartner sa Senado na mga sumusunod din po sa batas at naniniwala po sa rule of law at hindi po dahil sa utang na loob, hindi po dahil sa sila ay nanalo dahil sa impluensya ng isang dating makapangyarihan sa ating bansa. Hindi po dapat ganoon. Ang dapat na manaig ay ang kakayahan, track record, paninindigan, tapang na nasa tamang lugar, at talino, at dedikasyon, diskarte sa trabaho para po sa magiging napakagandang bagong Pilipinas. Yan po ang ating piliin. So, General Torre plus ang bagong mga senador, pag po yan pinagsama natin, bagong Pilipinas, mas lalo nating ma-achieve ang napakagandang buhay para po sa mga Pilipino. So, yun lamang po. Maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe na napakaganda para reaksyonan. Kaya po talagang nakasupport tayo kay Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. At kay General Torre, nako, good luck po sir. Keep up the good work. Ang puno na mabunga ay talaga pong binabato dahil po para malaglag ang bunga. Pero sigurado tayo, ang puno ni General Torre ay talagang napakatibay at hindi po magbe-bend down dito sa mga tao na naninira sa kanya. So, mama chup-chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Happy Monday po at happy voting. Exercise natin ang demokrasya. Ito ang pagkakataon natin bilang Pilipino ngayong 2025. Salamat po.